Sa sumunod na eksena, nakasakay na sina Seiko at ang mga katropahan sa eroplano. Nang tumunog ang engine ng aircraft na ito, nagsimulang sumigaw si Gigi sa sobrang kaba. Napatanong siya kung talaga bang lilipad sila, habang si Momo ay sinasakyan ang kanyang pagiging takot sa pagsabi na eto na't lilipad na sila, at handa na daw ba siya. Si Vamola naman ay tinanong si Zuma kung excited ba ito, kung saan nonchalant itong sumagot ng oo. Hindi nagtagal, tuluyan nang nag-take off ang kanilang sinasakyang eroplano, na nagbigay ng pagkagulat kay Momo, pagka-excite kay Vamola, at pagkawindang at hilo kay Gigi. Nabahala si Gigi dahil ikanya ay lumulutang ang kanyang tiyan, kaya kinomfort siya ni Momo at sinabi na okay lang yun. Inaya siya nito na tumingin sa labas dahil kapag nakita niya daw yung view ay matutulungan siya nung kumalma. Gayunpaman, imbis na kumalma, napasigaw sa takot at nanginig si Gigi, kaya nawala ng balanse si Momo na nakatayo sa kanyang balikat, at nalaglag ito sa balikat ni Zuma. Nagulat naman si Zuma dahil sa kanyang pagkabagsak niya dun, na nagpataka sa kanya. Agad niyang tinawag si Zuma at tinanong kung naririnig ba nito yung boses niya, kung saan kumalma naman yun agad at napasagot na siya lang pala yun, at huwag niya daw itong takutin ng ganon. Napaiyak sa tuwa si Momo dahil napapansin parent siya nito, kaya ipinaliwanag naman ni Zuma na gayunpaman, hindi na siya nito nakikita habang tinatawag siyang girl, dahil complete shot na daw ang kanyang mga mata. Nagalit naman si Momo dito at inutos na huwag siya nitong tawaging girl, dahil kinamumuhian niya daw kapag tinatawag siya ng ganun ng mga tao, na nagpa-poker face kay Zuma at nagpatahimik. Kung gayon ika nito, ay sabihin ni Momo dito ang kanyang pangalan, na nagpataka kay Momo. Pinoint nito na hindi ba't sinabi niya dito na hindi niya yun sasabihin, kung saan napatameme naman si Momo nang maalala niyang sinabi niya nga iyon nung una nilang pagkikita sa loob ng Danmara. Bigla namang sumingit si Gigi at seryosong sinabi na hindi niya naman yun kailangan sabihin kay Zuma. Aniya, magkaiba naman daw sila ng pinapasukang paaralan. At bukod pa doon, hindi naman talaga sila magkakilala sa simula pa lang. Idinagdag pa niya na kapag natapos na ang lahat ng ito, mas mabuti pang huwag nang magkaroon ng kahit anong ugnayan si Zuma sa kanila. Pinatigil siya ni Momo at tinanong kung ano bang problema, at sinabing pwede naman niyang sabihin kahit pangalan niya man lang. Sumagot naman si Zuma kay Gigi at sinabing magandang ideya yun, at dagdag pa niya, ayaw rin naman daw niya ng kahit anong kaugnayan sa kanya. Pero, aniya, kung paano siya makikitungo kay Momo ay desisyon niya, at sinabi niya ang lahat ng iyon ng seryoso at walang bahid ng biro sa mukha. Pagkatapos, idinagdag pa niya na balak pa rin niyang maging involved kay Momo sa foreseeable future, dahilan para parehong mamula ang pisngi at mawindang sina Gigi at Momo, at idinagdag pa niya na wala siyang tatanggapin na kahit anong reklamo. Dahil sa mga salita niya ay ininterpret nila Gigi at Momo na may feelings siya kay Momo, kaya agad namang sinubukang ni Gigi na kausapin siya at sabihin na hindi niya naman basta-basta pwedeng pag-usapan ang tungkol sa pagiging involved. Nagtaka tuloy si Zuma at nilinaw na ang ibig niyang sabihin ay in the sense of socializing, at marahil mali daw ang kanilang iniisip. Ipinaliwanag niya na hindi naman siya yung tipo ng clingy na nobyo, at sinabihan si Gigi na ayusin ang sarili niya, dahilan para mamula si Gigi sa hiya. Inis namang sinabi ni Gigi na naiinis siya sa kanya, na naging dahilan para mapatawa ito ng bahagya, kaya galit na tinanong ni Gigi kung ano ang nakakatawa, pero sinagot lang siya nito ng may pilyong ngiti na wala naman daw. Samantala, natahimik si Momo habang napansin ni Vamola si Gigi, kaya tinanong niya kung bakit ito galit, sabay komento na bihira daw itong mangyari. Doon ay hiniling ni Gigi kay Vamola na makipagpalit ng upuan kay Zuma dahil hindi niya raw kaya nakatabi ito. Kaya naman nagbiro si Zuma at sinabing nakakahiya siyang tao at tipikal daw ito na clingy na ugali, dahilan para mas lalo pang uminit ang ulo ni Gigi at pasigaw na sinabing tumahimik na lang siya. Di nagtagal, tinulungan naman ni Vamola si Zuma na magpalit sila ng upuan, pero may kalakip itong pag-alit ng pagsabihan siya nito na mabuting tao si Gigi, kaya please daw ay wag niya yung galitin, kung saan napatameme siyang sumang-ayon. Inasar tuloy ni Gigi si Zuma na galit na si Vamola sa kanya habang tinatawag siya ng pa-baby na poo-whittle thing, na nagpairita sa kanya. Patuloy siyang inasar ni Gigi,
Kaya rumbat na siya na maaalala nito yung panahon na yon, habang tinatawag itong embarrassing, clingy bastard, na nagpapula ulit ng mukha ni Gigi. Habang nag-aasaran yung dalawang ito, nagkomento na lang si Momo na masaya siya na nagkakasundo sila in some capacity. Sumunod noon, tinanong niya sila kung hindi batang smooth lang ng kanilang trip, pero nang tignan niya si Seiko ay tila na jinx niya agad yun nang makita niya na tila nahihirapan itong huminga at lubos na pinagpapawisan. Sinubukan niya itong tawagin pero hindi ito nagre-respond sa kanya. Napatanong tuloy si Gigi kung ano yung problema, kaya sinabi niya na tila ba absolutely wrecked yung granny niya. Dahil dito, tinanong ni Gigi si Seiko kung okay lang ba ito at kung dapat ba siyang tumawag ng attendant, kung saan sumagot si Seiko na okay lang naman siya at hindi niya kinakailangang tawagin ang kahit sino. Napasigaw naman si Momo kung bakit nito sinasabi ang ganong klaseng walang kakwenta-kwentang kasinungalingan, habang si Gigi ay pinpoint na grabe ang pagpapawis nito. Nirason naman ni Seiko na baka dahil ito sa gamot na ininom niya, kaya wag na daw silang mag-alala. Habang nag-uusap-usap sila, meron namang isang suspicious na lalaking nakakap ang tumayo sa kanyang upuan at nagsimulang maglakad papunta sa kanila. Nag-aalalang sinabi ni Gigi kay Seiko na kung meron mang kahit anong magagawa niya ay sabihin lang nito sa kanya. Sinuggest niya din na kung gamitin niya kaya ang kanyang chi para pagalingin ang mga sugat nito ay baka gaman ang pakiramdam nito. Ipinakita naman sa atin na may hawak-hawak na klase ng patalim yung suspicious na lalaki, at pagkalapit nito kay Gigi ay agad nitong iniangat ang kanyang patalim at sinubukang saksakin si Gigi sa likuran. Sa kabutihang palad, napigilan ni Fute yung lalaking ito, at napalingon naman silang lahat sa lalaki nang mangyari iyon. Maski yung iba pang pasahero sa eroplano ay napatingin sa tumumbang lalaki, at hindi nagtagal ay nagsigawan ang mga ito na may hawak yung kutsilyo. Agad namang sinabi ni Zuma na nag-react ng mag-isa si Zuma at merong kalaban on board. Nabahala si Gigi nang marinig yun at napatanong siya kung meron ba talaga. Meron na namang tumayong lalaki sa likuran nito at sinubukan ulit siyang saksakin, pero buti na lang ay napigilan yun ni Seiko gamit ang isang solidong sipa sa mukha. Napatalsik yung lalaki dahil dun, habang yung ibang mga pasahero ay nagsimula ng mabahala at magpanik. Tinanong ni Seiko sa mga kasama niya kung sino ba yung mga shitheads na ito, habang si Gigi ay hinarapan ng isa pang lalaki habang sinisigawan na lumayo ito sa kanya. Nagalit naman si Vamola sa mga ito, at si Zuma ay napasigaw na tumigil sila dahil masyado iyong mapanganib. May sumugod naman sa gilid ni Gigi na isa pang lalaki kaya sinigawan siya ni Momo upang mapansin yon. Pero nang makakalapit pa lang sa kanya yung lalaking ito, binato ito ni Momo ng bagahe sa mukha, habang sinasabi sa mga kasama nila na marami pa silang kalaban doon kaya mag-ingat sila. Isinuot naman ni Vamola ang kanyang hoodie habang sinasabi na meron din sa side niya na mga kalaban, pero biglang humarang si Raya sa harapan niya at sinabihan siya nito dun lang siya sa likod at ito na ang bahala dun. Hinawakan naman ni Zuma ang kanyang kamay at sinabi na wag siyang tumayo tayo lang dito at magtago siya sa ilalim ng mga upuan. Gayunpaman, nag-transform na yung hoodie niya sa kanyang kaiju suit, na nagpataka kay Zuma sa kung ano yung nararamdaman niya dito. Kinomfort niya ito na magiging okay lang siya dito dahil isa siyang malakas na individual, habang si Raya ay noindang sa pag-transform niya at si Zuma ay takang-taka sa feeling ng kanyang kamay. Agad namang sinabihan ni Gigi si Vamola na i-summon ang empty space dahil marami daw tao ang nasa panganib, kung saan agad siyang sumagot ng Roger Wilco. Inactivate niya na ang herd-pounding hidden mode sa kanyang kaiju suit, at di nagtagal ay napunta na sila sa empty space kasama ang mga kalaban nila. Nagulat si Seiko nang biglang maglaho ang mga pasahero, pinuri naman ni Gigi si Vamola, at si Momo naman ay namangha dahil hindi niya daw alam na kaya niyang gumawa ng empty space. Bigla namang tinawag ng isa sa mga lalaki ang isa nilang kasama na mother, at sinumbong doon na gumagamit ng empty space sila Momo, na nagpakuha naman ng atensyon niya. Sumagot yung tinatawag nitong mother na alam nito na hindi sila ordinaryong mga tao, pero kailanman ay hindi daw nito na-imagine na sila yung mga bastards from that side. Pagkatanggal ng disguise ng mother nila, lumalabas na si Nucky Kito ito kasama ang iba pang kasapi ng Kito family. Pumorma si Nucky sa kanyang fighting stance,
habang sila Gigi at Momo ay nagulat dahil ito daw yung old bag na kasapi ng Quito family. Napatanong si Momo dito kung ano ba yung ginagawa ng mga ito doon, at hindi daw ba ay naaresto na ang mga ito, habang si Nucky ay kita ang galit sa kanyang mukha nang marinig yun. Pinoint ni Nucky na naririnig niya yung boses ni Momo, pero nasaan daw ba yun nagtatago, kung saan habang nakatayo lang sa mismong hita nito, sumigaw si Momo na nandoon lang siya. Takang-taka naman si Vamola kung sino ba yung babaeng ito, habang yung isa sa mga Quito members ay nawiwindang na sinumbog kay Nucky na biglang naging isang kaiju itong si Vamola. Napatanong din si Seiko kung sino ba yung mga tao na yon, kaya ipinaliwanag ni Gigi na landlords niya ang mga iyon na tiga Byakuha Village, at nagsasakripisyo daw iyon ng mga human. Dahil dito ay galit na kumontra si Nucky at sinabi na sandali lang. Sila Gigi daw yung mga murderers doon nito, dahil sa kanya ay nag-erupt yung bulkan, at sandamakmak na tao ang namatay, kaya pinoint naman ni Momo na wala namang namatay. Habang nagsasagutan sila, nagsimula na si Vamola sa pakikipaglaban, at sinuntok nito sa mukha ang isang Quito member na nagpatalsik dun, habang si Seiko ay siniko sa baba ang isa pang miyembro ng pamilyang ito. Si Momo din ay nakisali na sa laban at ibinato niya ang isang bagahe sa mukha ng isa pang Quito member, at agad niyang isinigaw sa mga kasama niya na mag-ingat sila sa blades na hawak ng mga kalaban nila. Si Raya naman ay nahirapan sa kanyang katapat at nasusuntok-suntok lang siya nito. Napa-atras tuloy siya habang mayabang na sinabi ng kalaban niya kung ano yung problema. Pinoint nito na bata pa siya kaya dapat daw ay may ibubuga pa siya dito. Si Daiki naman ay nasa loob lang ng hilera ng upuan habang sinusubukang manghingi ng tulong sa mga kasama nila. Bigla namang may humawak sa damit ng katapat ni Raya, at paglingon nito doon ay nakita niya si Zuma, kaya napakomento ito na may nagtatago pala dito. Hindi daw tama na magtago habang binubugbog ang kanyang mga kaibigan. Bumwilo yung Quito member na ito at habang hawak-hawak si Zuma sa may kwelyo ay solido niya itong pinadalhan ng suntok sa mukha, at pagkatapos ay pinoint na ang tunay na lalaki ay magpapakita doon at lalaban. Napasigaw naman sa pagkabahala si Raya na tigilan nito yon dahil hindi daw nakakakita si Zuma. Gayunpaman, napigilan siya sa paglapit sa kaibigan niya nang biglang pumagitna sa kanila ang isa pang miyembro at sipain siya nito sa tiyan. Hinamon siya nito na ito ang kanyang tapatan na nagpairita sa kanya. Sa banda naman ni Zuma, patuloy siyang pinagsusuntok at tuhod ng kalaban niya sa mukha, pero napatigil ito nang bigla niya itong hawakan sa buhok at tanungin kung yun ba ang ulo nito. Sa isang iglap, bumawi siya dito at binigyan niya ito ng suntok sa mukha na nagpatalsik dito at nagpayanig ng mundo nito. Napalingon sa kanya si Raya at yung katapat nito at nanlaki ang mga mata dahil sa gulat. Sinubukan siyang sugurin at polanan ng katapat ni Raya, at solidong tumama ang mga kamaunon sa mukha ni Zuma. Nang makapa ni Zuma yung ulo ng nag-iinasong lalaki na ito, binigyan niya ito ng headbutt sa ilong, na nagsanhi ng pagdurugo noon at pagkawala noon ng malay. Maski siya ay napa-array matapos ang atake na yon, at napatanong siya kung nasaan na ito dahil hindi niya na ito makapa. Sa kakaabot niya, nahawakan niya si Vamola na nagpagulat sa kanya at nagpakomento na may some kind of freak dun, habang si Vamola ay pinagalitan lang siya at inutusan na bumalik sa kanyang upuan, na nagpawindang kay Raya. Sa banda naman ni Gigi, sumugod na yung isang Quito family member sa kanya habang sumisigaw si Nucky na sisiguraduhin nila na mararadmaman niya ang pagkamuhi ng mga taong pinatay niya. Tila may nagtik sa kaloob-looban ni Gigi nang marinig niya ang salitang pagkamuhi, na nagsanhi ng kakaibang feeling sa kanyang katawan. Hindi makalapit yung lalaking sumusugod sa kanya dahil sa mga payong ni Futa, at bago pa yun makalampas, binigyan niya ito ng suntok sa mukha, at sa lakas nun ay napatalsik niya ito ng may considerable distance. Nanggigil naman si Nucky sa kanya nang gawin niya yon, kaya ito na ang sumunod na sumugod sa kanya. Lumalabas na nagsisimulang mag-take over si Evil Eye sa kanyang katawan, kaya sinubukan niya yung pigilan at sabihan na huwag lumabas. Pinoint niya dito na hindi daw ba't nangako ito kay Okaron, at hindi daw siya pwedeng pumatay. Nanlisik yung mga mata ni Nucky nang makita nito yung nangyayari sa kanya, at napakomento ito na nantitrip ba siya dito dahil pinanghahawakan niya peren yung little brat na yon.
Inakala daw nito na in-exercise niya na yun matagal na panahon na ang nakalipas. Matapos niya yun sabihin, nagpadala ito ng flying kick habang sumisigaw na kung gayon ay hayaan niyang makawala si Evil Eye, kung saan nagawa niya namang mas alag yung sipa nito. Nag-follow up ito ng kanyang Anaconda attack, pero biglang may pumihil dito, na nagpagulat sa kanya. Kumo Hunter yung pumihil sa kanya gamit ang dalawang strike, pero na-deflect lang ito ni Naki. Lumalabas na si Seiko yung pumagitna sa kanila, at siya ang nakipagsabayan sa mother ng Kito family. Nairita tuloy si Naki sa kanya at napatanong kung sino ba siya, kung saan habang nakikipagpalitan ng atake ay sumagot si Seiko na isa lang siyang old lady, at inutusan niya si Gigi na manatili lang sa likuran. Patuloy din si Momo sa pagbato ng mga bagahe sa mga kalaban nila habang nagkokomento na yung mga assholes na ito ay ayaw sumuko, at sinigawan niya ang mga ito na bumalik na sa kulungan. Habang pinaghahampas niya yung isa dito ng bagahe, sinabi noon na nang dahil sa kanila ay naaresto sila ng walang dahilan, kung saan nairita naman si Momo sa sobrang kahibangan nito. Sinuportahan naman ni Naki yung sinabi ng miyembro niya at sinabi na sila Momo ang may kasalanan ng lahat. Inatake daw nila ang village ng mga ito at ninakaw yun sa kanila, na nagpasigaw kay Momo na napakawalang kabuluhan ng pinagsasabi nito. Sa kasamaang palad, bigla namang sumabog ang isa sa mga engine ng eroplano na sinasakyan nila, na nagsanhi ng mabilis nitong pag-descend. Napahawak ng maigi si Momo sa upuan at nababahalang napatanong kung isang blast of wind ba yung nangyari dun. Sumilip naman yung isa sa mga Kito family member sa bintana at agad nitong sinabi kay Naki na malaki ang problema nila, kung saan sinigawan lang ito ni Naki na manahimik dahil ayaw daw nitong makarinig ng pagmamaktol nila. Sumilip din si Gigi sa bintana, at dito niya nakita na sumabog yung engine kaya nagsimula silang mag-descend, na lubos na nagpabahala kay Momo at nagpatanong kung papaano yun nangyari. Bigla namang may gumalabog galing sa labas ng eroplano na nagpagulat kay Gigi, at agad niyang ipinaalam sa kanila na may bumangga sa kanila. Unti-unting dumami ang mga bumabangga sa kanila na lalong nagpataka sa kanya, at nang sumilip siyang muli sa bintana, tila may nakita siya ditong mga sea creatures. Lumalabas na pinalibutan sila dito ng sandamakmak na peteng na lumilipad, or should we say lumalangoy sa ere, pati na rin ilang parte ng ulo kagaya ng tenga, ilong, at bibig. Sumunod noon, nakita din nila ang isang malaking typhoon at mukhang dederecho dito ang sinasakyan nilang eroplano, na nagpakaba kay Gigi at dumagdag pa dito yung mga lumilipad na mga pating. Nakuha niya din yung atensyon ng Kito family dahil dun at napasigaw din sa pagkagulat si Momo sa nangyayari. Si Vamola naman ay na-excite at agad na dumungaw sa bintana dahil gusto niya daw makita yung mga pating, habang si Zuma ay nadismaya dahil gusto niya daw yun makita kaso hindi niya magawa. Napakomento si Momo na it makes no sense at bakit daw magkakaroon ng mga pating sa kalangitan. Hindi nagtagal, meron ng isang great white shark ang bumangga at tumagos sa sinasakyan nilang eroplano, na nagpawindang ng todo kina Gigi at Momo. Agad namang sumigaw si Seiko na humawak sila sa kahit anong bagay upang hindi sila mahigop papalabas. Nagsimula na ang pag-vacuum sa kanila ng malaking butas na natamo ng pating, kaya buong lakas silang humawak sa upuan. Napasigaw si Momo na you've got to be kidding na isang pating ang may kagagawa nito, habang si Gigi ay napapasigaw lang sa takot habang nakayakap ng mahigpit sa upuan. Inutusan naman sila ni Seiko na suotin nila yung oxygen mask na nasa kanilang harapan dahil kung hindi daw ay magkaka-hypoxemia sila, kung saan agad naman nilang ginawa iyon. Nanghingi ng saklolo kay Naki ang isa niyang kapamilya, pero nairita lang siya dito at sinabihan na protektahan nito ang kanilang sarili for once. Sinabi ni Momo na lubhang masama ang kalagayan nila dito, habang si Gigi ay agad siyang sinubukang puntahan upang tumulong. Inutusan naman ni Momo si Vamola na magpalaki upang tapalan niya yung butas gamit ang kanyang katawan, kaso nga lang, hindi na siya talaga nito naririnig at nakikita, kaya napakomento siya na no use na yon. Dahil dito, si Gigi na ang nagsabi kay Vamola upang marinig yon. Agad yung naunawaan ni Vamola kaya bumitiw siya sa kanyang hinahawakan, at bago pa siya makaabot sa butas, pinalaki niya ang kanyang bodysuit, at dahil doon ay nagawa niya itong matapalan gamit ang kanyang katawan.
Bumalik na din sa normal ang air pressure sa loob kaya nagsibagsakan ang katawan nilang mga nandoon, at napakomento si Momo na muntikan na niyang mabili ang sakahan. Sa hindi niya inaasahan, meron na namang pating ang tumusok sa katawan ng eroplano, at sa mismong likuran niya pa yon, kaya nagulat siya. Naging sunod-sunod na anag pagtagos ng mga pating sa bawat sulok ng eroplano sumunod noon, kaya nag-ala Wild West accent si Momo dito at napasigaw na what in tarnation ang meron sa mga dam sharks na ito, kung saan sumagot si Seiko na nasa langit ang mga yun dahil na-whipped up sila ng typhoon. Napansin ni Gigi na sobrang frozen ng mga ito at barely lang daw na napaplug ng mga ito yung mga butas. Nagkomento naman si Seiko na hindi nila alam kung luluwag ba ang pagkatusok ng mga yon, kaya umupo daw sila at isuot ang kanilang seatbelts. Nababahalang tinanong naman ng isang Keto mem over si Nucky kung ano yung gagawin nila dahil sa rate daw na ito ay magka-crash sila, kung saan napamura lang ng paulit-ulit si Nucky sa frustration. Sumunod noon, tinanong silang lahat ni Seiko kung may nasaktan ba sa kanila at wala daw bang na-suck out, kung saan sumagot silang lahat na wala. Habang ipinapakita sa ating ang sitwasyon sa labas ng eroplano, tinanong niya din si Vamola kung okay lang ba siya, kung saan sumang-ayon siya dun, pero kinakagat daw ng mga pating yung likuran niya. Si Gigi naman ay tinanong si Momo kung nandito pa ba siya, kung saan sumagot si Momo na oo. Pinpoint naman ni Gigi na sobrang lamig daw, kaya sinabi ni Seiko na extreme 50 below yung temperature sa labas. Naglabas siya ng irita sa mga pating dahil talagang na-damage-an daw ng mga yun yung eroplano. Nabahala din dun si Momo at sinabi na sa rate na ito ay magyayelo sila kagaya ng mga pating na yun. Napag-groan naman bigla si Seiko, kaya nababahalang napatanong si Momo kung okay lang ba siya, at nakuha rin ito yung atensyon ni Gigi. Sa hindi inaasahan ni Momo, nagawa na siyang mapansin ni Seiko nang magulat ito na nandoon pala siya, na nagpaiyak sa kanya habang masayang sinasabi na nakikita na siya nito. Pinpoint niya sumunod noon na wala itong naging reaction sa kanya kanina, kung saan naunawaan agad ni Seiko na mukhang napahina ng medication yung senses niya. Sinabi niya din na pero masama ito dahil barely lang daw ang kanyang kakayanan na masense ang kanyang presence. Dagdag niya na wala pang typhoon tulad nito ang nangyari noon. Hindi nga daw summer ngayon at hindi daw nangyayari ang ganitong typhoon sa ganitong time of year. Not to mention pa daw yung mga pating na bumabangga sa kanila. Nagkomento siya na ang huge daw ng pangyayaring ito. May na-realize naman dito si Momo at nababahalang tinanong kung sa tingin ba ni Seiko ay nire-refuse sila ng God of Chimney. Napaisip naman si Gigi kung yung evil eye ba yung may sanhi ng pagka-reject sa kanila, habang si Momo ay inisip na dahil yun sa may mga curses sila, pero agad na nilinaw ni Seiko na hindi iyon yung dahilan. Tinatanggap daw ng God of Azumo ang kahit sino at yung God daw na yun ay hindi i-refuse ang mga tao sa ganitong paraan. Kung gayon daw, pasiga na tinanong ni Momo na kung ano yung nangyayari dito. Pumukaw naman ng kanyang pansin ang isang ilong sa may typhoon, at doon niya naisip na no way na normal yon. Nang pagmasdan niya ito maigi, napaisip siya kung isa bang typhoon human ang nakikita nila ngayon. Nagtaka si Gigi sa kung bakit niya yung tinawag na ganun, kaya itinuro niya na may ilong at maski bibig na nakadikit sa typhoon. Naguluhan parent si Gigi kaya sinabi niya na sandali lang at ano daw ba ang isang typhoon human. Agad namang naalala ni Momo ang full of passion na pag-explain sa kanya ni Okarun kung ano yun. Ang typhoon human daw ay isang cryptid na pinangalanan ng cryptologist na si Professor Takeshi Nakazawa. Base kay Takeshi, ang typhoon daw na yun ay isang living being. Matapos niya daw ma-collate ang testimonies ng eyewitnesses ng flying eyeballs at noses, na-determine niya na isa yung creature na dinidismember ang kanyang sarili at lumilipad sa ere. Napaisip si Momo sa mga panahong ito na pero ano yung ibig nung sabihin? Kung gayon daw ba ay isa yung cryptid galing sa typhoon, kaya agad siyang kinorek ni Okarun at sinabi na ang ibig sabihin nun ay isang living cryptid ang typhoon mismo. Bumalik tayo sa kasalukuyan matapos iyon at napakomento si Momo na baliw si Okarun sa mga cryptids at sinabi daw nun ang lahat tungkol dun. Before daw, ginamit daw ng Serpo alien si Nessie upang atakihin sila, kaya baka ginagamit daw ng mga kalaban nila ngayon yung typhoon human.
Nagsimula namang umikot yung eroplanong sinasakyan nila na agad namang napansin ni Momo na nagki-circling around ito, kaya napakomento si Gigi na marahil pinaplano ng mga piloto na gumawa ng emergency landing sa isang kalapit na airport. Pinpoint dito ni Momo na nasa loob sila ng empty space, at napatanong kung yung tunay na mundo daw ba ay tinatamaan din ng typhoon na ito, habang si Gigi ay natuwa dahil ligtas na daw sila. Magagawa na daw nilang makabalik temporarily at mahintay mawala yung typhoon. Sumigaw naman si Seiko na hindi sila pwedeng bumalik. Kapag nawala daw yung chance na ito, hindi sila magkakaroon ng isa pa till next year. Sinabi din nito na hazy na nga sa kasalukuyan ang presence ni Momo sa kanya, kaya kapag lumipas daw ang isang taon ay baka makalimutan na siya nito. Kinakailangan daw nitong makapunta dun ngayong araw kahit ano ang mangyari. Papaano naman daw yun, tanong ni Momo, lalo na sa kanilang sitwasyon. Nagsisimula na daw umikot yung eroplano at wala daw silang magawa dun, kung saan sinabi ni Seiko na meron silang kayang gawin dito. Kung haarang daw yung typhoon na ito sa kanilang dinaraanan, ay kinakailangan nilang bugbugin ito ng husto. Napasigaw si Momo na walang paraan upang gawin yun dahil isang typhoon ang pinag-uusapan nila dito. Kaya pinpoint ni Seiko na governed by principles ang mga typhoons, na kagaya lang ng kahit anong bagay. Sinimulan niyang ipaliwanag dito na sanhi ang mga ito ng warm ocean water, at yung water vapor na ipinapalabas nito. Ipinaliwanag niya na karaniwan, binubuo ito ng dalawang bagay na ito. Kaya maaari nilang sabihin na warm ocean water ang nagsisilbing makina, at ang singaw ng tubig ang gasolina. Sinabi niya na kapag nawala ang alinman sa dalawa, mawawala rin ang bagyo. At habang sinasabi niya kung ano ang magiging susi para magawa yun, tumingin siya sa frozen sharks, na tila nagpapahiwatig na yun ang kailangan nila upang maisakatuparan ito. Sumunod nun, napalingon si Gigi sa kanila, at sinabi ni Seiko kay Momo na makipagtulungan siya dito. Sinubukan namang magrason ni Momo at tinanong kung papaano ba nila papatumbahin yung typhoon human na yon. Ipinaliwanag ni Seiko na una, gamitin niya daw ang kanyang powers para mamingwit ng mga flying sharks, na nagpagulat at windang sa kanya. Tinanong naman ni Seiko si Gigi kung maayos niyang hinahasa ang kanyang chi araw-araw, kung saan umuo naman siya dito. Sumunod noon ay tinanong niya na tama ba na kaya niyang gamitin ang kanyang palm wave, kung saan sumang-ayon ito ulit doon. Kung gayon daw, in-instruct niya Isla na kapag nakapamingwit si Momo ng mga pating, tamaan niya daw yun ang kanyang palm wave at patuloy na paliparin yung mga pating papunta sa typhoon. Napatanong si Momo kung gagana ba talaga yon, habang si Gigi ay nagtataka dahil gusto niyang gamitin ito yun galing sa loob ng eroplano. Ipinaliwanag ni Seiko na kapag kaya niyang kontrolin ang kanyang chi, hindi mahalaga kung merong obstacle sa mismong harapan niya. Magiging okay lang daw ito, dagdag niya, dahil ito ay gifted. Alam niya daw na magagawa ito ni Gigi. Nagrason muli si Momo na dapat daw ba talaga nilang tamaan yung typhoon human gamit ang mga pating at hindi daw ba magbabounce back lang yun sa kanila with twice the force, kung saan sumagot si Seiko na hindi niya yun masabi pero kung magagawa nilang mapalamig ang water vapor gamit ang frozen sharks, mabilis yun magiging water droplets at ice. Kung magagawa daw makapag-form ng mga bagong cloud sa labas ng typhoon, mag-e-expand ng paunti-unti ang na magsasanhi ng pagwiken ng kabuuan nun. Dagdag pa daw, kung ibabato daw nila yung frozen shark sa base ng typhoon, directly nung mapapababa ang temperature ng seawater. Ipinaliwanag niya na kapag nawala ang heat source nito, ang makina nito, magkakawatak-watak ang typhoon, kaya napakomento si Momo na ang astig nun at sinabing susubukan nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Biglang tumayo si Seiko at nagsimulang maglakad. Kaya napasigaw si Momo ng sandali lang at tinanong kung saan siya pupunta, kung saan sinabi ni Seiko na kailangan nilang mapalapit sa typhoon hanggat maaari. Kaya napagdesisyonan niyang siya ang magpipilot ng eroplano, na ikinagulat nina Momo at Gigi. Nabahala si Momo at tinanong kung marunong ba talaga siya, pero sinabi lang ni Seiko na iwan na lang sa kanya yon, kaya tinuro ni Momo na hindi naman yun sagot sa tanong niya, kung saan inulit lang ulit ni Seiko na iwan lang sa kanya. Dahilan para mapasigaw si Momo na wala talagang alam si matanda. Lumapit naman si Gigi sa bintana at sinabi kay Momo na gawin na lang nila ang makakaya nila, sabay utos sa kanya na i-hook na ang mga pating,
na agad namang sinunod ni Momo. Pero nabahala si Gigi dahil sobrang bilis ng lipad ng mga pating, kaya sabi ni Momo ay maghintay lang siya at hayaang makapag-concentrate siya. Hindi nagtagal, ginamit ni Momo ang kanyang kapangyarihan at nagawa niyang makuha ang isang pating, kaya napasigaw siya sa tuwa. Pinuri siya ni Gigi at inutos na dalhin na yon, na agad namang ginawa ni Momo. Sinimulang i-charge ni Gigi ang kanyang palm wave, at paglapit ng pating sa harapan niya, ginamitan niya na niya ito ng kanyang palm wave, kaya lumipad ito na parang rocket, dahilan para sabay silang mapasigaw sa tuwa na nagawa nila iyon. Pero pagdating ng pating sa typhoon, bigla na lang itong nawala na parang walang nangyari, kaya medyo nadismaya ang dalawa. Sinubukan nilang i-cheer up ang isa't isa sa pagsasabing hindi naman nila dapat inaasahan agad ang resulta, at tuloy lang dapat sila. Habang nagsusumikap ang dalawa sa plano nila, isa sa mga miyembro ng Quito family ang itinuro kay mama nila na pinapalo daw ni Gigi ang typhoon gamit ang mga pating, kaya ang sagot ni Nucky ay, at doon isinilang ang isang dakilang tanga. Tinanong siya ng isang member niya kung papatayin na ba nila ang mga iyon, pero sinabi niyang hindi, at ipinaliwanag na sa kasalukuyan, pare-pareho lang silang lahat na nasa gitna ng isang kagaguhan. Dagdag pa niya, hindi naman nila intensyon na tumulong, pero kung kailangan daw talagang pabagsakin ang typhoon na iyon mula sa langit, edi pababagsakin nila iyon mula sa gotdang langit. Nagsimulang ihanda ni Nucky ang kanyang sarili para sa isang teknik, at matapos sambitin ang pangalan ng kanyang special move na Jennifer Lopez Anaconda, sinuntok niya ang lapag gamit ang dalawang kamao niya, na nagresulta ng isang malaking butas, na ikinahanga ng mga miyembro niya. May isa pang nagkomento na expected na nila yon dahil siya ang pinakamalakas na babae sa buong Quito family. Pagkatapos, nagsimulang bumaba si Nucky sa butas na ginawa niya habang sinasabihan ang typhoon na huwag silang maliitin itong son of a bitch na ito, at dagdag pa niya, walang gotdang typhoon ang pwedeng lumamon sa Quito family. Bumaba siya sa luggage storage ng eroplano, dumukot sa loob ng kanyang purse, at inilabas ang isang pabango na tinatawag na eau de worm. Sinimulan niyang ibuhos ito sa mga gamit sa storage habang sinasambit na ang pinakamimithi nilang hiling ay matupad at maipagkaloob, at na dapat lumitaw ang bagay na ito. Pagkatapos niyang isiga ang salitang arise. Biglang naging Tsuchinoko, o Mongolian death worm ang isa sa mga pinataka niya ng pabango, na labis na ikinagulat at ikinatulala ni na Momo at Gigi. Litong-lito sila kung bakit naroon yun dahil inakala ni Momo na natalo na nila ang halimaw na yun noon. Ang mga miyembro ng Quito family ay kumapit sa katawan ng worm, at habang nakasakay sila rito, sinabi ni Nucky na ang Git Serpent na pinalaki nila sa loob ng 200 taon ay pinatay ni Momo Aes, pero ang kalooban ng Great Serpent ay buhay pa rin. Ipinaliwanag niya na sa isang milagro, natagpuan nila ang mga itlog ng dambuhalang serpent nila. Napisa nila ang isa sa mga bulate at pinakain ito ng mga hayop upang lumaki ito ng todo, dahilan para mapasigaw si Momo na hindi yun ordinaryong worm at ano raw ba ang pinagsasasabi ni Nucky. Dagdag ni Nucky, dahil hindi nila ito pinakain ng tao, hindi ito kayang gumamit ng suicide psychic waves, electric shock attacks, o poisonous mist. Tinanong naman ni Gigi kung paano niya nadala ang isang dambuhalang nilalang na yon, kaya ipinaliwanag ni Nucky na madali lang. Kapag pinatuyo mo raw ang isang Great Serpent, kumukunat ito at madaling i-fold at itago, at kapag gusto mo na ulit itong gamitin, buhusan mo lang ng kaunting tubig, tapos, ayun na. Nainis si Gigi dahil wala na silang oras para asikasuhin pa ang kung ano-anong ganyan, pero biglang sumigaw si Momo at pinigilan siya. Itinuro niya na kinakain ng worm ang mga pating. Hinimok naman ni Nucky ang halimaw na busugin ang sarili at pagkatapos ay iluwa ang mga pating papunta sa kasuklam-suklam na typhoon na agad naman itong ginawa. Parang rapid-fire gun, nagsimulang atakehin ng Tsuchinoko ang typhoon gamit ang sunod-sunod na pagpapatalsik ng mga pating. Habang ginagawa iyon ng Tsuchinoko, manghang-manghang napakomento si Momo na lumilipad iyon ng kala mo nagwawala, habang si Gigi ay tinawag iyong maangas, pero agad niyang na-realize na kalaban pair nila iyon kaya probably daw ay hindi niya iyon dapat nararamdaman. Sinabi naman ni Momo na hindi niya maintindihan kung bakit hindi nagyayelo yung Tsuchinoko kahit nasa labas iyon,
kaya tinawag siya ni Naki na dummy at pinagsabihan siya na huwag niyang maliit ang isang being na pinalaki underground. Hindi tumigil ang pagpapaulan nila Naki ng kanilang rapid-fire sharp bullets papunta sa Typhoon Human, habang tila kuma-counter naman yung Typhoon sa pagpapadala din ng kanyang shark torpedo attack, kaya inaya ni Momo sila Gigi na magseryoso na din sila. Merong isang pating ang solidong tumama sa may pinaglabasan ng higanteng Mongolian deathworm, na nagsanhi ng pagkakaroon ng butas sa tabi nun, kaya sinimulan silang higupin ng vacuum of air papalabas. Sa liit ni Momo ay madali siyang napalipad ng pressure na yun kung saan-saan, at tila muntikan pa siyang matamaan dito ng mga lumilipad na PR ng mga nasirang bagay dun, na nagpabahala kay Gigi. Agad itong kumilos at umalis sa kanyang pagkakahawak sa isang upuan, at tumalon siya papalabas ng butas at ginamit niya ang sandala ng isa pang upuan upang subukang maabot si Momo. Lumusat din siya sa gap at habang pinipigilan ang kanyang sarili na ma-suck out palalo, sinubukan niya nang kuhanin si Momo. Sa kasamaang palad, nang aabutin niya na yun, hindi niya na yun nagawa, kaya ang patuloy ang paglipad palayo ni Momo sa kanya. Napasigaw siya sa lubos na pagkabahala habang pinapanood yun. Gayunpaman, nang tatama na si Momo sa vertical stabilizer ng eroplano, tumago si Zuma galing sa loob nun, at gamit ang isa niyang payong ay sinalo niya is Momo habang yung isa naman ay itinusok niya sa lapag upang hindi sila liparin. Nagulat si Gigi sa pagdating nito sa eksena, habang si Zuma ay tinatanong si Momo kung nasa loob ba siya ng payong nito. Isinara niya ito at agad na ni-retract upang tignan kung nasalo niya ba talaga si Momo. Sa kabutihang palad na ay nagawa niya ngayon, at matapos yun ay sinabihan niya agad si Futa na i-guide siya dahil hindi niya parent kayang makakita. Meron namang isang frozen shark na lumipad directly sa kanya, kaya na out of balance siya at napatalsik sa pagkakadikit sa eroplano. Napasigaw sa pagkabahala si Gigi, pero hindi siya nagpanik at agad na kumilos upang gumawa ng paraan. Dahil sa bilis ng kanyang reaksyon ay nagawa niyang mahawakan yung wrist ni Zuma bago ito liparin at makahawak muli sa butas. Habang hirap na hirap sa pagpigil sa katawan nila na mapalipad, napatanong si Gigi kung nasaan na si Momo, kaya sinagot siya ni Zuma na hawak-hawak na nito yun. Tinawag nito si Momo at sinabihan na makipag-usap sa kanya, kaya habang nag-sorry si Momo sa kanya at nagpasalamat din sa pagligtas dito. Sa side naman nila Naki, kinuha nito yung atensyon nila at tinanong kung gaano pa ba karaming sharks ang kinakailangan nilang ipadala sa Typhoon Human, na inulit-ulit namang tanungin ng bawat kasapi ng Quito family dun, at pinpoint din ni Naki na yung bastard na yun ay hindi man lang humina kahit kaunti. Sinigawan sila ni Momo na huwag silang titigil, kung saan pinas the message naman yun ng bawat Quito family member hanggang sa makarating kay Naki na imbis na huwag tumigil ay nakuha niya yung message na donut shop, na nagpakomento naman kay Naki na it sounds delish. Sumunod noon, galit nitong tinanong kung ano daw ba yung pinagsasabi nilang mga idiots doon at hindi daw ito yung oras para kumain. Napansin naman ng isang Quito member yung ilong na may pating sa magkabilang butas noon, kaya agad noon yung itinuro kay Naki, na nagpasabi kay Naki na tumahimik ito, habang tinatawag itong dum-dum. Hindi nagtagal, biglang isiningga ng malakas ng ilong ng Typhoon Human yung mga pating sa ilong nito, at sa lakas at bilis noon ay nagawa nitong tumagos sa Tsuchinoko at mabutasan yun ng malaki ng walang hirap. Noindang at nagulat silang lahat sa pangyayaring yun at sa kung papaano nag-retaliate yung Typhoon, habang si Naki ay nabahala sa natamo ng kanyang Great Serpent Lord. Napamura sa pagkabigla si Momo sa pangyayaring ito, at si Naki naman ay galit na sinabi na ang lakas ng loob ng mere goddamn Typhoon na yun nasaktan yung Great Serpent Lord. Pinoint niya din na binabarahan nun yung ilong nun ng mga pating at pagkatapos ay isinisi ngayon papunta sa kanila, na nagpairita lalo kay Momo sa nilalang yun. Tuluyan ng napunit yung katawan ng Tsuchinoko dito at nagsimulang lumipad palayo sa kanilkang eroplano na nagpabahala kay Momo, at nagpasabi kay Gigi na kapag wala yung worm na yun, wala na silang paraan upang mapamal yung Typhoon na yun gamit yung mga frozen shark. Sumigaw naman si Momo na hindi niya yun hahayaan at agad niyang ginamit ang kanyang powers upang abutin yung katawan ng Tsuchinoko. Nagawa niya yung maabot kaso dahil sa lakas ng hatak ng hangin, nagsimula silang madrag nito,
pero buti na lang ay agad siyang nakahawak sa eroplano gamit din ang kanyang powers, habang sinasabihan siya ni Gigi na i-hold niya lang ang kanyang ground. Kaso nga lang, hindi niya kinayang humawak pa ng matagal at napabitiw na sa eroplano, na nagsanhi ng paglipad nila palayo dun. Napasigaw sila doon habang si Zuma ay windang na windang sa kung ano na yung nangyayari, kaya sinabi ni Gigi sa kanya na wala na sila ngayon sa eroplano. Nanghingi naman ng tulong ang isa sa mga kasapi ni Naki sa Quito family sa kanya dahil nalalaglag na daw sila, kaya sinigawan niya yun na manahimik, habang tinatawag yung simpleton. Sa kabila naman ng lahat ng ito, hindi sumuko si Momo at idineklara niya na hindi niya hahayaan na mangyari ito. Ginamit niya ang kanyang psychokinesis, nilagyan niya ng mahabang invisible hand yung katawan ng Tsuchinoko, at nang dahil dun, nagkaroon muli iyon ng shape at tila nagawa muling lumipad. Natuwa yung Quito family nang mangyari ito, at si Naki ay natutuwang iniyabang na ito ang Great Serpent at talagang fantastic daw ang powers nito. Namangha naman si Gigi sa pangyayaring ito kaya napatanong siya kay Momo kung papaano niya yun ginagawa, kung saan sinabi ni Momo na sintulad na ito ngayon ng isang carp windsock. Ipinaliwanag niya na yung worm na ito ngayon ay isa na ngayong tube, kaya ginamit niya daw ang kanyang power para mag-punch through dun para hayaan ang hangin na pumasok sa bibig nun at makalipad na kagaya ng isang saranggola. Kinuha niya naman yung atensyon ni Naki sa pagtawag dun na old bag, at inutusan yung hilahin yung ulo ng Tsuchinoko pataas, kung saan nagulat naman yun na naririnig nun yung boses niya. Habang sinisigawan niya yun na kinakailangan nun na paangatin yung worm, nababahalang napatanong si Gigi kung ano yung ginagawa niya, sabay turo na iniiwan na sila ng eroplano at hindi daw nila magagawang makapagbato ng kahit anong pating ng ganito. Kinontra naman ito ni Momo at sinabi na hindi, at mas maigi na daw sila sa ganitong kalagayan. Kinakailangan lang daw nilang panatilihing lumipad pataas hanggang sa stratosphere. Delikado daw yun kontra ni Gigi, at nang ay dadagdag pa lang nito na mas mabuting bumalik na sila, agad niya yung sinut off at sinabi na hindi. Ipinaliwanag niya na kapag hindi nila matatalo yung Typhoon Human dito, hindi nila mararating ang Shimane. Kaya, dagdag niya, in order na matalo yung Typhoon Human na yun, kinakailangan daw nilang basagin ang tinatawag nilang the Eye of the Typhoon. Pagkarating nila sa stratosphere, dito na nila nakita ang tinutukoy ni Momo, at isa itong literal na higanteng mata na nasa gitna ng pambihirang typhoon na yon. Hindi nagtagal, naabot na nila ang itaas ng mismong eye, at pagkarating nila doon ay agad na tinawag ni Gigi si Momo, kung saan inutusan naman siya noon na rumekte sa eye ng typhoon at blastan yun ng kanyang evil gun ng buong lakas niya. Habang papalapit naman sila sa pupil ng eye, sinabi ni Gigi na hindi niya kayang gamitin yung evil gun niya ng ganito dahil nakukuha na agad yung lahat niya sa pagkapit pa lang sa Tsuchinoko, kaya sinabihan siya ni Momo na hahawakan naman siya nito in place gamit ang power nito. Inutusan din nito si Zuma na tumulong dun. Sumunod noon, agad nang hinawakan ni Momo yung dalawang ito gamit ang kanyang powers upang hindi sila malaglag, at ipinaalam niya na sa mga ito iyon kaya simulan na daw yun ni Gigi. Pinuri siya ni Gigi at tinawag siyang incredible, at pagkatapos ay sinimulan na nitong maghandang gumamit ng kanyang evil gun. Pumorma na siya at hindi nagtagal ay pinadalhan niya ng malaking evil gun attack yung eye. Mabilis yung napadaan sa tabi ng Quito family, na nagpagulat sa kanila at nagpatanong kung ano yun. Nagawang maabot ng evil gun ni Gigi yung pupil ng eye, kaya napacheer siya na gumana yun. Kaso nga lang, agad lang na nakapag-regenerate yung tinamaan niyang parte, na nagpagulat at nagpabahala sa kanilang dalawa ni Momo. Nagsimula namang magpalabas yung eye ng kuryente at tila iniipon nito yun sa gitna ng iris nito. Agad na sumigaw si Momo na may paparating na atake, at inutusan niya si Naki na aliko sila nito papunta sa ligtas na pwesto. Sa kabutihang palad, nagawa naman nila yung mailagan, pero nakita nila ng harap-harapan na kung nataman sila noon ay madidisintegrate sila kagaya na lang ng mga pating na nataman. Isang malaking lightning strike ang bumalat sa itaas nila matapos yung atake na yun, na nagpakomento kay Momo habang nawiwindang na nagiging deadly na ang sitwasyon nila, habang si Gigi ay pinpoint na hindi nila magagawang makasurvive sa ginagamit ng lightning attacks kapag tinamaan sila. Nababahala niyang tinanong kay Momo kung ano na yung gagawin nila dahil hindi daw epektibo ang kanyang evil gun,
Kaya naiiritang sinabi ni Momo sa kanya na hindi niya na yun dapat pang sabihin sa kanya. Naalalang muli ni Momo yung paliwanag ni Okaron sa kanya dati na isang living cryptid mismo yung Typhoon Human, at tila may na-realize siya dahil dun. Agad niyang tinawag si Naki at inutusan itong pakainin yung Tsuchinoko ng sandamakmak na frozen shark, kaya napakomento si Naki sa mga kasama niya na kanina pa nito naririnig yung boses ni Momo na nanggagaling kung saan, at galit ding napatanong kung nasaan ba siya. Naiirita din tuloy na sinabi ni Momo na huwag na nito isipin yung bagay na yun at gawin na lang yung inuutos niya, habang tinatawag itong dumbass, kaya sumagot si Naki na siya yung dumbass dito at ipinaliwanag na kapag ginawa nila yung gusto niya, hindi na magagawang makalipad ng Great Serpent Lord nila. Pinpoint niya naman na hindi na yun magmamatter dahil magda-dive in naman sila papasok mismo sa Eye of the Typhoon. Nabahala dun si Gigi at napatanong kung nagluloko ba siya, habang tinatawag yung plano na iyon na crazy at ipinapaliwanag na kapag lumapit nga lang sila sa kahit anong parte noon ay aatakihin sila noon gamit muli ang lightning. Inisip naman ni Naki na sumuko na siya dito at nawalan na lang ng pag-asa, at sinusubukan niya na lang na isama sila sa kanyang pagbagsak. Dahil dito, idiniin ni Momo na hindi siya desperado at hindi pa niya sinusukuan ang pag-asa. Ang pagpapatumble lang daw sa nilalang na kalaban nila ang tangi niyang iniisip. Pinaalam niya din kay Naki na is-settle niya na yung mga bagay-bagay for good sa kanilang Kito family, kaya for now daw ay pakainin na lang nun yung worm ng mga pating. Galit na galit namang sinabi ni Naki na wala sa lugar si Momo para utusan siya, at habang tinatawag siya nitong little shit, tinanong nito kung talagang iniisip ba niyang kaya niyang ma-settle ang mga bagay-bagay sa kanila. Sa kabila ng mga salitang ito, sinimulan pere ni Naki na pakainin ng mga pating yung worm. Iginiit niya na siya mismo ang magpapakain sa Great Serpent Lord, at hindi ang mga demand ng ibang tao, point na it's by her will alone kaya niya yun pinapakain. Tinanong niya yung mga kasapi niya sa Kito family kung tama ba siya habang tinatawag ang mga iyong bastards, kung saan agad naman silang sumagot na sobrang tama siya at totoo ang kanyang sinasabi, na nagpairitang nagpatanong kay Momo kung ano ba ang pinagkaiba nun. Matapos pakainin ni Naki yung Tsuchinoko, buong bilis na niya itong pinasugod sa eye habang sumisigaw na eto na sila. Agad namang ipinaalam ni Gigi kay Momo na may paparating ng lightning attack dun, kung saan inutusan naman nun si Naki na paputukin na yung sharks. Ginawa naman yun ni Naki at pinaulanan nito yung lightning attack ng eye, at nang dahil dun, sa mga pating nag-bounce yung lightning, kaya hindi sila natatamaan nun. Lubos na namangha si Gigi at sinabi na umaakto na parang shield yung mga pating habang si Momo ay pinpoint na hirap ang electricity na makatagos sa yelo. Unti-unti na silang nakalapit dahil sa naisip ni Momo na teknik, pero may kalakip itong takot para kay Gigi dahil magka-crash na daw sila papunta sa Eye of the Storm. Bigla namang pinaliko ni Momo si Naki, na agad naman itong ginawa. Nagawa na nilang malak-ampas sa eye, at napatanong si Naki kung bakit sila umiilag. Inakala niya daw na magda-dive-in sila dun. Ipinaalam naman ni Gigi kay Momo na nalampasan na nila yung Eye of the Typhoon, kung saan sumagot si Momo na okay lang yun at all good na sila. Ang talagang sinusugod daw nila dun dagdag niya ay yung mismong typhoon. Sumunod noon, inutusan ni Momo si Gigi na i-fire ang kanyang evil gun papunta sa dagat, na nagpakuha ng atensyon noon. Sinimulang ipaliwanag ni Momo na ang isang typhoon ay nabubuo dahil sa mainit na tubig dagat at sa water vapor na nililikha nito. Pero, dagdag niya, ang init ng tubig dagat ay nasa bandang 50 hanggang 100 metro ang lalim, at itinuro niyang malamig na ang tubig sa ilalim na iyon. Kaya, sinabi niya na kung hahaluan nila ang tubig dagat, lalamag ito at kusang hihina ang typhoon. Pinuri siya ni Gigi sa pagtawag sa kanyang genius matapos yun, kung saan sumagot siya na alam niya naman yun kaya magmadali na lang daw ito at magpalabas muli ng atake. Naghanda si Gigi sinimula ng mag-concentrate sa pagpapalabas ng sphere, at matapos isiga ang pangalan ng signature attack na ito na Evil Gun, malago ko niyang pinadalhan mismo yung typhoon ng kanyang pambihirang lakas. Tila isang higanteng laser na lumilipad pababa ang naging itsura ng kanyang atake dito, at nagawa niyang mapaabot iyon sa mismong dagat. Kita ang intensity sa mukha ni Gigi habang ginagawa niya ito ng walang tigil at bahid ng paghina.
Nang tignan naman maigi ni Momo yung progress nila, napipilitan itong sabihan si Gigi na kinakailangan pa nila ng mas maraming power dahil sinusugod na daw sila ng AI. Tinanong niya si Nako kung kamusta na yung pagpapaulan ng mga pating, at sumagot naman yun na simot na yung tank nila at naijura na lahat. Binalaan niya din sila na paparating na yun at nagsisimula na yung mag-glow, habang si Gigi ay patuloy ang pagbigay ng lahat nito sa kanyang atake habang naiiriti ang hinihiling na mapalamig na ng atake niya yung tubig dagat. Humawak naman bigla si Zuma sa balikat at braso ni Gigi, at tinanong kung ito ba yung tamang direksyon kung saan sila ay atake, na nagpagulat kay Gigi. Hinanda nito yung payong niya at inaya si Futa na umatake gamit ang lahat ng kanilang makakaya. Nagsimulang bamuka yung payong niya at mabilis itong umikot na parang isang malaking electric fan na nagpaboost sa bilis at lakas ng evil gun ni Gigi. Lumaki ang area of effect ng atake niya na nagsanhi ng pagsakop noon sa malaking parte ng tubig, at mas bumilis ang paghalo niya ng tubig dahil din dun. Hindi nagtagal, nagawa na nilang mahalo yung mainit at malamig na parte ng tubig dagat, na nagsanhi ng unti-unting pag-dissipate ng Typhoon Human. Kitang-kita ang unti-unting pagkahina ng Typhoon Human matapos iyon, at hindi nagtagal ay tuluyan na iyong naglaho, nagpawindang kay Raya. Hindi siya makapaniwala na talagang natalo ng mga kasama niya yung Typhoon na yun. Habang nag-aalalang pinagmasdan naman ito ni Daiki, bigla niyang naalala yung panahon na binigyan siya ni Zuma ng matutuluyan habang naghahanap ng paraan na maibalik siya sa normal. Huwag niya na daw yung alalahanin at ito na daw ang magseset ng lahat sa tama. Matapos niya yun maalala, agad niyang tinanong kay Raya kung nasaan si Zuma at kung saan yun nagpunta, kung saan sumagot si Raya habang mahigpit ang hawak nito sa mga upuan upang hindi matangay ng hangin na hindi niya alam at umaasa daw siyang makabalik yun somehow. Bigla niya namang inutos kay Raya na dalhin siya nito sa cockpit, na nagpataka naman dito at nagpatanong kung bakit nito yun naisipan ngayon. Sumigaw siya na kinakailangan nilang tulungan si Zuma, kung saan kumontra si Raya sa pagsabi na crazy talk yun, at ano daw ba ang magagawa nilang dalawa dun. Pinoint pa nito hindi niya nga kaya maski maglakad. Napapikit si Daiki matapos niya marinig ang mga yon, at inalala ang isang panahon kung saan dinala siya ng kanyang tatay sa isang cockpit upang ipakita yun sa kanya. At matapos yun ay sinabi niya kay Raya na marunong siya kung papaano magpiloto ng eroplano, na nagpagulat dito. Nahirapang maniwala si Raya sa sinabi niya kaya sumigaw ito na no way daw na alam niya kung papaano yun gawin, at pinoint na ibang-iba ito kumpara sa paglalaro ng isang video game sa isang arcade. Bilang sagot, ipinaalam niya dito na isang piloto ang kanyang tatay, at hinahayaan daw siya noon gumamit ng computer flight simulators palagi. Bigla din siyang nagsorry kay Raya dahil matagal niya na daw itong niloloko this whole time, na nagpakuha ng atensyon nito. Sobrang babait daw nilang tao, nila Zuma at mga kasama niya, pero hindi daw siya kagaya ng iniisip nila na worth protecting. Ni-reveal niya dito na nambuli siya dati ng kaklase, na nagbigay ng hindi makapaniwalang itsura kay Raya. Binalikan niya ang isang alaala niya sa kung papaano niya yun ginawa sa isa niyang kaklase. Dito, pinagmamayabang niya sa mga kaklase niya na isang piloto ang kanyang dad, kaya magiging ganun din daw siya. Manghang-mangha yung mga kaklase niya sa kanya, at may nagkomento pa nga na matalino siya. Kaya niya daw gawin ang lahat nito, kaya alam din daw nito na magagawa niya yun. Sumunod noon, bigla niyang tinanong yung isa nilang kaklase na nakaupo sa front row kung papaano naman ito, at tinawag niya itong Toro. Bigla niya itong minaliit sa pagsabing wala siyang mararating sa buhay. Tinuro niya na bobo ito sa school at wala itong silbi. Sa pinakamabuti, sabi niya, baka maging taga-kolekta lang ito ng basura o kung ano paman. Gayunman, taliwas sa inaasahan niyang reaksyon ni Toro, nirason nito na pero ang mga taga-kolekta ng basura ang nagpapalinis sa bayan, at isa yung napakagandang trabaho sa totoo lang. Matapos noon, nagpasalamat si Toro sa kanya habang nakangiti, dahilan para mapaisip si Daiki kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng lahat ng yun, ipinaliwanag ni Daiki kay Raya na minamaliit niya dati si Toro, pero sa totoo lang, yun daw pala ang kahanga-hanga. Dagdag pa niya, pina-realize ni Toro sa kanya kung gaano siya kawalang kwenta, bagay na lalo niyang ikinainis. Inisip niya na nang dahil sa pangbubuli niya, pinadala siya sa loob ng Danmara bilang parusa. Maski daw ang makabalik sa bahay niya na sobrang proud siya ay hindi niya magawa,
na nagpa-realize daw sa kanya kung gaano siya kabobo. Sa katunayan nga daw, na-figure niya na wala naman masyadong mababago kung mamatay na lang siya. Mas mapapadali pa nga daw sa kanya mentally kung susuko na lang siya. Gayunpaman daw, habang kita ang determinasyon sa kanyang mga mata ay gusto niyang humingi ng kapatawaran kay Toro. Sinabi niya na may itinuro daw si Raya at Zuma sa kanya, at iyon ay kung papaano mabuhay bilang isang tao. Bilang klase ng tao na gusto niyang maging. Kagaya daw nila ni Zuma na mabait at malakas at sincere. Gusto niya daw maging disenteng lalaki. Kung itong si Raya daw at si Zuma ay nasa kaguluhan, gusto niya daw na maging klase ng tao na gagawin ng lahat para makatulong, habang kita ang pagkabigla sa mukha ni Raya. Habang nangyayari naman ito, biglang lumipat ang eksena kay Seiko na nasa cockpit, at hirap na hirap niyang binabasa dito ang manual para sa pagpapalipad ng eroplano. Sinasabi niya sa kanyang sarili na kaya niya itong i-endure. Pero kahit anong pilit niya na kumapit at lakasan ang katawan upang mailigtas ang kanyang apo sa kapahamakan, unti-unti na siyang nagba-blackout dahil sa kanyang karamdaman. Sa kabutihang palad, dumating dun sila Daiki at Raya at agad siyang tinawag at tinanong kung okay lang ba siya, na nagpakuha ng kanyang atensyon. Gulat niyang tinanong kung ano yung ginagawa ng dalawang ito doon, kung saan sinabi ni Raya na hayaan niya silang mag-take over sa controls. Inopen niya naman ang kanyang appreciation sa pagtawag ni Raya sa kanya na miss at sinabi na on the verge of passing out na siya kanina. Sumunod noon, tinanong na ni Seiko kung ini-imply ba nila na kaya nilang paliparin yung eroplano, kung saan ipinaliwanag ni Raya na isang piloto yung dad ni Daiki, at apparently ay nakagamit na ng flight simulator si Daiki, na nagpasigaw naman kay Seiko sa galit na bakit hindi nila yun sinabi agad kanina. Ibinaba na ni Raya si Daiki sa pilot seat sumunod noon, at pinagsabihan niya ito bago magsimula na maghinay-hinay at manatiling kalmado, kung saan sumagot si Daiki na nauunawaan niya iyon. Habang sinisimulan na nila ang pagmamaneho ng eroplano, dumako tayo sa sitwasyon nila Momo at ng kanyang mga kaibigan habang nakayakap sa pinapalutang niya na Tsuchinoko ng Kito family. Dito, tinanong ni Zuma kila Gigi kung natalo na ba nila yung typhoon, kung saan sumagot si Gigi na oo, pero hindi niya na daw makita yung plane. Nababahala tuloy siyang napatanong kung papaano sila makakabalik galing dito. Sumigaw naman si Momo na sandali lang at saan daw papunta itong worm na sinasakyan nila. Tinawag niya din si Naki upang kunin ang atensyon nun, at inutusan niya yon na pataasin ang kanilang lipad at lumipad papunta sa Shimane, kung saan mayabang na tinanong ni Naki kung niloloko ba niya ito. Pinoint nito na dadalhin niya sila mismo sa kanilang hideout upang maging human sacrifice daw sila. Na tila ba may nagpatik sa kaloob-looban ni Gigi. Agad niyang sinigawan si Evil Eye na huwag lalabas dun, at nang dahil dun ay napansin siya ni Naki kaya sinabi nito na siya din ay magiging human sacrifice. Sumigaw ang miyembro kay Naki at sinabing may problema sila, kaya sinigawan siya ni Naki na manahimik na ito at tinanong kung hindi ba niya nakikitang may kausap siya. Gayunman, agad na napatingin si Naki sa tinutukoy ng miyembro niya. At lumalabas na isa pala yung higanteng lumilipad na pating na papalapit sa kanila, nakangangang handang lamunin sila. Dahil sa gulat, hindi nila nagawang igalaw ang Tsuchinoko, at habang nagsisigawan sila sa takot, tuluyan silang nalunok ng pating. Pero nang malapit ng kainin din sina Gigi at Momo, inutusan sila ni Momo na tumalon, kaya ginawa nila yon, at naiwasan nila ang jaws ng pating. Sa kasamaang palad, nagsimula naman silang mag-free fall dahil dun. Sa mga oras din na ito, hindi na napigilan ni Gigi ang paglabas ni Evil Eye, at nagulat si Momo nang mapansin niya iyon. Mabilis na kumilos si Evil Eye at pamwesto sa may gilid ng pating, at nagsimula itong sumigaw ng malakas at puno ng galit na papatayin niya ang lahat ng Kito. Sinipa niya ng may pambihirang strength yung pating sa may tiyan nito, at nang dahil doon ay nagsimulang maduwal yung isda. Sumigaw siyang muli at inutusan yung mga Kito na lumabas sa tiyan noon ngayon din. Sa sobrang lakas ng sipa ni Evil Eye ay nagawa niyang mapalipad yung napakalaking flying shark na yon, pero nang dahil din doon ay wala na silang mahahawakan nila Zuma. Windang na windang si Momo nang masilayan ang pangyayaring yon, habang si Evil Eye ay nagsimula nang mapansin na nalalaglag sila. Gayunpaman, wala siyang pakialam doon ay nagawa pang mag-focus sa Kito habang sinasabi na hindi niya sila hahayaang makawala, na nagpasigaw kay Momo sa galit na hindi ito yung oras para mag-alala tungkol dun.
Sinubukan naman ipaalala ni Momo kay Zuma na pwede nitong gamitin yung mga payong niya, kung saan sinabi noon na ginamit niya na yung dalawa niya. Sa kabila ng panganib na kinasasangkutan nila, tumatawa lang sa tabi ni Zuma si Evil Eye at natutuwa pang nahuhulog sila. Bilang sagot, may naisip si Momo at inutusan niya silang hawakan ang isa't isa, kung saan tumanggi pa si Evil Eye dahil ayaw niya daw, kaya nagalit si Momo at sumigaw na gawin na lang nila iyon. Ipinaliwanag niya na gagamitin niya ang kanyang power upang umakto bilang isang parachute. Nang maghawak sila Zuma at Evil Eye, sinimulan niya na gamitin ang kanyang powers at binalot niya yung dalawa gamit iyon. Kaso nga lang, hindi yun gumana at hindi sila bumagal malaglag na nagpabahala sa kanya. Patuloy pa rin si Evil Eye sa pagtulak kay Zuma habang sinasabi na bumitiw ito, kaya nagalit na si Zuma at sinabi na kaya niya itong patayin. Pinpoint ni Momo na hindi niya kayang mag-form ng wings kung hinahawakan niya silang dalawa. Bigla naman siyang may napansin sa kanilang harapan, at lumalabas na yung eroplano yun at nagulat siya na pabalik na sa kanila yun. Sa loob ng cockpit, agad na sinabi ni Daiki na may nakikita na siya, kung saan sinabi ni Seiko na malamang ay sila Momo na yun. Gamit naman ang kanyang suit habang nakaharang sa butas ng kanilang eroplano, ipinaalam ni Vamola kay Seiko na makikita nila sila Gigi at yung iba pa basta't dumiretso lang sila. Dagdag nito na i-maintain lang nila yung bilis, kung saan pinuri naman ito ni Seiko pero napatanong din kung papaano niya na-figure out yung location ng mga yun kahit hindi nakatingin sa dinaraanan nila. Sa sitwasyon naman nila Momo, sumigaw siya na hayaan na ng dalawa sa kanya yung sitwasyon at hahawak daw siya sa eroplano pagdaan nun. Pinahanda niya yung dalawa. Pero nagbabangayan pa rin yun dahil ayaw ni Evil Eye na humawak habang si Zuma ay nanggigigil na sa kanya. Nang makalapit sa kanila yung eroplano, gamit ang kanyang powers ay nagawa ni Momo na makahawak dun all the while hawak-hawak niya din yung dalawa. Makalipas ang ilang sandali, nagawang maayos na mamaneho ni Daiki yung eroplano at nakarating sila sa isang aircraft landing area. Pagkarating nila ay dahan-daang pinaland ni Daiki yung eroplano at hindi nagtagal ay nakarating na silang muli sa ground. Kita ang tuwa at relief sa mukha nila dahil dito kung saan napapaiyak pang pinuri ni Raya si Daiki na nagawa talaga nitong mamaneho yung eroplano at ang angas daw nun. Sa may passenger area naman, nandito yung grupo ni Momo, at dito ay nagalit si Evil Eye dahil hindi na sila lumilipad. Si Momo ay kinakabahang sinabi na inakala niya nakatapusan na talaga nila. Habang si Zuma ay nawiwindang na may nakakapasyang pating sa loob ng eroplano at nagkomento na hindi daw siya makapaniwala na may pating. Lumapit naman si Vamola sa kanila at ipinaalam na pinagkakagat siya ng mga pating sa puwet kanina habang tinatakpan yung butas, at ngayon daw ay malapit nang maubos ang kanilang oras sa empty space, na nagpabahala naman kay Momo at agad na nagpautos sa mga kasama nila na bumalik sa kanilang seats. Pinagmadali niya sila na kumilos at nang ituro niya kay Evil Eye kung saan uupo ay stubborn yung sumigaw na ayaw niya. Nagalit din siya kay Zuma at sinabi na huwag itong tumayo tayo lang, kaya nagalit din si Zuma sa kanya at pinpoint na hindi siya nakakakita, kung saan si Vamola naman ay tinulungan itong makarating sa upuan niya. Nakuha naman ng timer yung atensyon ni Vamola nang lalo itong naubos, kaya sumigaw din si Momo na hindi yun maaari at sandali lang. Nagpahirap pa sa sitwasyon nila itong si Evil Eye dahil gusto pa nitong lumabas upang mag-sightseeing, kaya naiirta itong pinagsabihan ni Momo na umupo habang tinatawag itong blockhead, at wag daw nito pilitin siyang isumbong ito kay Okaron. Makalipas ang ilang sandali, nakalabas na sila ng empty space at bumalik na sa normal ang kanilang paligid. Habang kita ang yeret sa mukha ni Evil Eye, gulat na gulat si Seiko sa kung ano yung nangyari dun. Habang si Momo ay nakahinga na ng maluwag at napasabi ng thank goodness at wala daw nangyari sa real world. Sa isang side ng eroplano, may narinig naman si Momo na nag-uusap na dalawang babae kung saan yung isa ay sinabi na nung papalapit sa kanila yung typhoon ay nabahala ito na baka may mangyari. At sumagot naman yung isa na thank goodness ay nakarating sila sa airport safe and sound. Dagdag ng isa na actually, mukhang yung mga tao daw kanina na may mga patalim ay bigla na lang naglaho. Kaya napaisip ito kung ano kaya yung nangyari, kung saan sinabi ng isa na medyo nakakatakot yun at napatanong na hindi naman talaga yun panaginip, na nagpatameme naman kay Momo dahil napansin pala ng mga civilians yun. Habang nangyayari yun, pumunta naman tayo sa ibang lugar kung saan napunta ang Kito family. Dito, galit na sumigaw si Nucky kung ano yung nangyayari dun.
Nagtataka siya kung nasan ba sila at parang nasa gotdang bunis daw sila kung saan. Yung ibang mga kasapi ng family niya ay ini-examine yung higanteng pating, yung iba ay tumatalon-talon dahil singgan daw sila ng balahibo, at may isang napatanong kung tindin ba ang air para sa kanila. Nabuisit ng gusto si Nucky at nagsimulang magmura ng magmura dahil inisip niya na sinet up sila ni Momo. Yung buong plano daw noon ay gamitin sila sa kahit anong paraan na gusto noon bago sila nito ipadala sa kung saang malayong lugar. Habang ipinapakita sa atin ang Earth galing sa space, idineklara ni Nucky na hinding-hindi makakaligtas si Momo sa ginawa niya at nangangako siyang pagpipira-pirasuhin niya ito. Huwag na huwag daw niyang kalilimutan yon. Habang sinasabi niya ito, ipinakita na sa atin na mukhang napunta ang kanyang pamilya kasama ang kanilang Tsuchinoko sa surface ng moon. Habang nangyayari ito, dumako tayo bigla sa mga serpo na mukhang may kinalaman sa Typhoon Human. Nagkomento yung isa dito habang pinagmamasdan yung high-tech hologram screens nila na nabigo yun. Tinleport daw nila yung typhoon na yun galing sa Philippines thinking na mapapatambo nun yung eroplano, pero hindi daw nila inakala na mapipilit yung ma-dissipate. Tinignan nila dito yung data nila tungkol kay Momo, at sinabi na isa itong exceptionally dangerous being, kaya mas gugustuhin daw nilang hindi lumapit dun, pero baka yung chances daw nila ay mag-improve through hand-to-hand combat. Kung wala daw silang gagawin para masolusyonan yun soon, baka makuha daw yun ni Count Saint Germain. Sinabi naman ng isa na magiging necessary para sa kanila na magpadala ng napakaraming troops. Matapos yun, dumako tayo sa school nila Okaron, at dito ay nagtipo na ang ilang pulis at ambulansya. Hinuli na ng mga ito ang perverted teacher na si Murakami, habang si Kovki ay in-interview ng mga yon. Sinabi niya sa mga ito na thrinitin siya ni Murakami sa pagsabi na ipapakalat nun ang kanyang pictures na naka-underwear lang. Nauunawaan naman daw yun ng pulis na nag-interview sa kanya, at sinabihan siya nito na pwede na siyang umuwi ngayon kung i-agree siya na pumunta sa station bukas upang gumawa ng detailed statement. Sumunod noon, tinanong siya ni Queen Sensei kung okay lang ba siya at pinuri siya nito na maganda ang kanyang ginawa, kung saan humindi siya doon at sinabi na siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sa kabilang banda, nasa stretcher na si Aira habang pinapasok sa ambulansya, at dito ay nag-overacting siya para mapansin siya ni Okaron. Gumana naman yun at nag-volunteer ito na sumama sa kanya. Tinanong naman ni Rin kung dapat din ba siyang sumama, kung saan sumagot siya na kung posible ay si Okaron na lang mag-isa. Gayunpaman, nabulilyeso ang kanyang plano ng si Queen Sensei na ang magsabi na ito na ang sasama at pinauwi na nito sila Okaron at Rin, kaya wala na siyang nagawa kundi sumang-ayon na lang. Hindi nagtagal, nagsimula ng humandar yung ambulansya habang pa-cute na hinihiling ni Aira kay Okaron na bumisita ito at ay pangako daw nito yun. Napa-approved naman si Sakata na laging taas no yung si Aira kahit ano ang mangyari, habang in-express naman nila Okaron at Rin ang kanilang pag-aalala dun. Matapos yun, tinanong ni Okaron yung class rep nila kung okay lang ba ito, kung saan sumang-ayon yun at ipinaliwanag na dahil yun sa prinutektahan siya nila Aira at Kovki. Naalala naman ni Okaron si Hase, kaya natanong niya na din kung kamusta ba yun, kung saan habang ipinapakita sa atin na nagpapanik yun habang nasa loob ng ambulansya, sinabi ni Sakata na sino ba yung may pakialam sa lalaking yun. Dagdag niya na more importantly, hindi parent-solved ang kaso nila, na nagpakuha ng atensyon nila Okaron at Rin. According daw sa young lady, si Murakami, much like Kovki ay in-instruct ng isang individual para mangolekta ng mga abilidad. Tinanong naman ni Okaron kung ang ibig niya bang sabihin ay merong ibang tao na sinusubukang nakawin ang powers ni Momo, na nagpataka naman kay Sakata kung bakit niya na-mention si Momo. Ipinaliwanag nito na sinasabi nila na in this day and age, nagiging secret societies na ang criminal organizations. Dati ay madali lang daw makita ang mga yon, pero more recently ay nagiging magaling na silang mag-mix in sa society na wala na silang idea kung nasaan ang mga yon o kung ano ang kanilang ginagawa, na nagpatawag pa sa kanya na completely invisible na ng mga yon. Meron nga daw istorya overseas tungkol sa isang matandang lalaki na nagmamaneho ng isang tractor, na sa katunayan ay isa palang mafioso. Dagdag niya na kadalasan, ang mga miyembro ng ganong klase ng organisasyon ay hindi rin alam ang pangalan o mukha ng isa't isa, kaya natanong ni Okaron kung papaano sila nananatiling organisado sa ganong setup. Sumagot si Sakata na nagagawa nila yun sa pamamagitan ng outsourcing.
Meaning ay kinokontrata daw ng mga iyon ang kanilang mga krimen. Mas cost-efficient daw yun at nag-iiwan ng mas kaunting trail, pero sigurado din daw siya na meron pang ibang rason. Bagamat bahagi daw ang mga iyon ng isang organisasyon, magkakahiwalay silang kumikilos, hindi alam kung nasaan ang kalaban, o kung sino ang kanilang mga kakampi. Sinubukan namang magbigay ng rason ni Okarun at sinabing kung ganun, wala na silang paraan para maabot ang tunay na utak ng lahat. Pero sumagot si Sakata na hindi siya ganun kasigurado tungkol doon, at itinuro niyang hindi sila isang monolith. Ang mga organisasyon daw na hindi itinuturing na tao ang bawat individual, dahil sa cost-effectiveness o kung ano paman, ay hindi may iwasang magkaisa-isa at tuluyang bumagsak. Sa matatag na tono, idinagdag niyang ang mahalaga ngayon ay ang koneksyon nila sa mga kasamahang pinagkakatiwalaan nila. Bigla niyang binuksan ang kanyang school uniform at ipinakita ang kanyang t-shirt na may logo ng History and Culture Research Club, sabay sabing kung matibay ang samahan ng kanilang club, wala silang dapat ikatakot na kalaban. Napangiti si Okarun at nagkomento na kung ganoon, may pag-asa pa, habang masayang sinabi ni Rin na alam niya yung mga dapat sabihin. Gayunpaman, imbis na magpasalamat, pinpoint nito ni Sakata sa class rep nila na hindi ito magaling na judge of people. Kaya kinakailangan niya daw na maging mas maingat, kaya kumontra si Rin na hindi iyon totoo. Habang nag-uusap naman yung dalawang ito, ang unang naisip ni Okarun na comrade ay ang cute na mukha ni Momo, na nagparamdam sa kanya ng kalma. Agad naman itong naputol nang bigla siyang tawagin ni Sakata at tanungin kung tama ba na siya ang unang pumasok sa isip niya bilang isang comrade ngayon lang, na nagpatameme sa kanya at nagpapilit na sumang-ayon na lang. Kung sakali man daw may mangyari dito, huwag daw siyang mag-atubiling lumapit agad sa tabi nito para agad silang makapag-combine, na ikinasang-ayon naman ni Okarun, bagamat may pag-aatubili. Biglang namang dumating si Manjiro at dali-daling tumakbo papunta sa kanila, kaya agad nito nakuha ang atensyon nila. Nagtaka pa si Sakata kung sino ba ito at napatanong kung kalaban ba o kakampi. Ipinaliwanag ni Manjiro sa kanila na nandito sa dahil sinabi ng kanyang master sa kanya na protektahan silang lahat. Kung saan tinanong naman siya ni Okarun kung si Seiko ba yung tinutukoy niyang master. Inatake daw yung master niya ng isang misteryosong grupo, at ngayon daw ay nag-aalala yun na sila at yung iba pa ay ma-target ng mga yun. Sinabi din daw nun sa kanya na ibigay ang daladala nito kay Okarun, na ikinataka naman ni Okarun. Sa sumunod na eksena, pumunta muna sila Okarun kasama ang kanyang mga kaibigan sa nurse's office ng school nila matapos nila bumili ng snacks kagaya ng onigiri at yakisoba cup. Napatanong tuloy si Okarun kung sigurado ba silang okay lang ito, at hindi daw ba magagalit si Queen Sensei sa kanila, kung saan habang humihigop na ng noodles ay sinabi ni Sakata na ano naman kung magalit yun. Takot daw siya dahil iniisip niyang magagalit yun, pero kung wala daw siyang pakialam kung magalit yun, then hindi siya matatakot doon. Napatameme naman si Okarun at napatanong kung ano ba yung pinagsasabi nito habang kumakain din ng kanyang noodles, at si Manjiro ay sinabi sa kanila habang namimigay ng tea, na okay lang yun dahil may permiso naman sila galing kay Queen Sensei. Sa side ng girls, tinanong ni Kovki kay Rin kung ano ba yung gagawin nila sa mga cup noodles na yun, kaya ipinaliwanag nito sa kanya na maghihintay sila ng 3 minuto at pagkatapos ay itatapon nila yung hot water sa loob nun. Tinawag naman ni Okarun si Manjiro na nagpakuha ng atensyon nun, at tinanong kung kilala niya ba si Queen Sensei, kung saan nagtaka si Manjiro at napatanong din kung hindi ba nito yun sinabi sa kanya. Ipinaliwanag ni Manjiro na nagdala si Queen Sensei ng isang estudyante para sa isang exorcism nung nakaraan, na nagpagulat kay Okarun na ginawa pala nun yun. Sinabi din nito bigla na incidentally, mas bata siya kay Queen Sensei, na lubos na nagpagulat kina Okarun at Sakata na totoo ba yun, at nung idinagdag niya yung fun fact na isa daw sa kanila ay isang total masochist, lalong noindang yung dalawa at sabay na napatanong kung sino sa kanila yun. Matapos yun, sa topic ng edad, inopen niya na 36 years old na siya, na nagpasigaw sa dalawa na masyado na siyang nagiging personal. Habang nangyayari ang maingay na usapan ng mga lalaki, tahimik at masaya lang na kumakain si Rin at Kovki ng kanilang cup noodles kung saan sumang-ayon sila sa isa't isa na malasa talaga ang mga yun. Sumunod noon, brinish off na ni Manjiro yung topic na yun at pumunta na sa importanteng isyu kung saan sa kasalukuyan ay nalalagay sila Okarun in dire straits.
Sigurado daw ito na aware naman si Okaron na siya at yung mga kaibigan niya ay kasalukuyan ng inaatake. Ipinaalam niya sa kanila na may isang tao sa labas na pinipilit ang isang uri ng kompetisyon na kailangang gumamit ng mga Kazuka knife para mangolekta ng mga yokai abilities. Habang nag-aabot ng tsa kay Rin, sinabi pa niya na sa kasalukuyan, iniimbestigahan na ng Guild of Exorcists na kinabibilangan nila ang insidente, at pinayuhan sila na mag-ingat ng husto hanggang sa mahuli na nila ang mga may sala. Nirason naman ni Okaron na pero na-target din si Miss Seiko, nangangahulugan daw na hindi lang yokai powers ang habon ng mga yon. Kaya sinabi ni Manjiro na sinasabi ng culprit sa mga agents na mangolekta ng yokai abilities, pero hinahayaan din daw noon ang mga ito na gamitin yon. Marahil meron daw iba pang layunin ng mga ito, pero hindi pa nila tiyak, kung saan sumagot si Sakata na naintindihan niya at siya na ang bahala. Tinanong naman ni Okaron si Manjiro kung ano ang bagay na nakabalot na ibinigay nito sa kanya, kaya binuksan ito ni Manjiro at ipinaliwanag na ito raw ay bagay na gusto ni Seiko na mapasa kanya, at sinabi nitong isang sandata ito para sa self-defense. Doon ay sabik na nagtanong si Sakata kung ano yun at sinabing hindi raw patas na para lang kay Okaron yun. Habang si Manjiro naman ay tinanong siya kung tama ba siyang kailangan na niya ngayon ng kapangyarihan. Pagbukas nila ng mahabang box na ito, nakita lang nila sa loob ay isang maliit na stick, na nagpatameme kina Okaron at Sakata. Natawa tuloy dito si Sakata at paasar na pinpoint na isa lang yung piraso ng uling, habang si Okaron ay medyo nagalit kay Manjiro at tinanong kung isa lang ba ito sa mga practical jokes nun ni Seiko, kung saan seryoso naman siyang sinagot ni Manjiro na hindi at sinabi na isa yung proper weapon. Ipinaalam nito sa kanila na isa yung Ogre Club, na nagpagulat naman kay Sakata nang malaman nito yon, at nagpatanong kay Okaron habang nabibigla din na kung gayon ay lubos ba itong makapangyarihan. Sumagot naman si Manjiro na hindi niya yun alam, kaya neritang tinanong ni Okaron na papaano niya yun gagamitin, kung saan umagat siya na hindi niya yun masabi, na nagpasigaw in frustration kay Okaron na kung gayon ay isa lang talaga itong prank. Sumunod noon, sinabi ni Manjiro na inutos ng master niya sa kanya na i-train itong si Okaron, na nagpagulat kay Okaron at nagpatanong kung talaga ba. Habang patuloy lang ang pagturo ni Rin kay Cove sa kung papaano kainin yung mga pinamili nila, hiniling din ni Manjiro kay Okaron na itabi niya iyon bilang isang talisman. Tinawag naman ni Sakata itong si Manjiro na paisen at tinanong kung pwede ba siyang magtanong, kung saan umuo naman si Manjiro at tinanong kung ano yun. Ano daw ba ang type nun ni Queen Sensei, kung saan sumagot siya na siya ang type nun, na nagpasigaw kay Sakata na sinungaling siya. Pinpoint naman ni Manjiro na kaya niya yun nasabi ay dahil sobrang bait nun sa kanya, kaya pinpoint din ni Sakata na mabait yun sa kanilang lahat. Habang nangyayari ito, damako naman tayo sa sitwasyon nila Momo at yung iba pang tropahan kung saan nakasakay na sila sa dalawang taxi. Sa bintana ng isa sa mga ito, sumisilip si Momo at napapatitig sa night sky. Nagsimula niyang maalala si Okaron at kung papaano siya nun tignan ng may blush ang face, kaya napablush din siya at napaisip na kapag bumalik na siya sa normal ay magko-confess na yun sa kanya. Napakomento siya dito na medyo nakakaramdam siya ng nerbiyos habang nabababad sa ideyang yun, pero agad yung naputol nang bigla siyang tawagin ni Evil Eye, na nagpawala ng kanyang mood. Habang lumalantak yun ng pagkain, pasigaw nung inutos sa kanya na bigyan niya pa ito ng kinakain nitong Dojo Sukumanjo, kaya sinigawan din niya ito ng may galit na wala nang natira dahil kinain na ito yun lahat. Dahil dito, tinawag siya ni Evil Eye na isang stingy cheapskate, kung saan pinatahimik niya yun at inutusan na bilisan na at bumalik na sa pagiging si Gigi, habang sina Vamola at Zuma ay tahimik lang sa backseat. Hindi nagtagal, napatanong na si Zuma kung bakit ganun ang kinikilos no ni Gigi at pinpoint na hindi daw ba ay hindi naman ganito yun bago sila sumakay ng eroplano, kaya ipinaliwanag sa kanya ni Vamola na dahil yun sa merong evil eye sa loob ni Gigi, na nagpataka naman sa kanya at nagpatanong na kung gayon ay parang split personality thing yun. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na ang kanilang grupo sa entrance ng Azumo Grand Shrine, kung saan masaya namang napasigaw si Momo na nandito na sila at makakabalik na siya sa normal, habang si Seiko ay napakomento na mukhang nakarating sila dun on time somehow. Meron namang isang resident priest ang sumalubong sa kanila dito at napatanong kung siya ba si Miss Ayase, na nagpakuha ng atensyon ni Seiko at sinabi na siya yun at isang karangalan daw na makilala ito. Salamat din daw sa pag-accommodate sa kanilang urgent appeal at this time.
Kaso nga lang, sa hindi nila inaasahan ay masamang balita ang dala ng resident priest na ito at reluctant pang ipinaliwanag na pasensya na sa sasabihin niya pero sa kasalukuyan daw ay nasa state of emergency sila dahil nanakaw ang kanilang precious magic hammer na ang Uchi no Kosuchi, na nagpalaki ng mga mata ni Momo sa gulat. Matapos nila yung malaman, agad na sumakay muli sila Seiko, Momo, Vamola, Evil Eye, at yung resident priest sa isang taxi, at dito ay pinagmadali ni Seiko yung driver. Tinanong naman ni Momo kung magandang ideya ba na iwan sila Zuma at yung iba pa sa entrance, kaya sinabi ni Seiko na babalik din naman sila agad at besides, isa lang yung taxi na nakita nila. Ipinaliwanag ng resident priest na may isang phantom ninja thief na bigla-biglang lumilitaw sa lugar na yun at nagnanakaw ng mga national treasure mula sa mga templo at dambana. Galit namang nagkomento si Seiko na ang mga taong nagnanakaw ay kasuklam-suklam. Tinanong siya ni Momo kung aabot pa ba sila sa oras, kung saan sinabi nitong Hour of the Ox pa, kaya may panahon pa. Biglang sumigaw si Momo na sandali lang, at tinanong ang resident priest kung alam ba nito kung nasaan ang phantom ninja thief. Sumagot ito na dahil sa pagdami ng mga nakawan, naglagay sila ng tracker sa maso. Kaya seryosong nagkomento si Momo at pinuri ito na ayos yun, sabay tanong kung nasaan na nga ba ito ngayon. Pagkatapos niyang itanong yun, bigla tayong ipinakita sa isang nakakakilabot na kastilyong naka-Japanese style na may nakakatakot na aura na nakapalibot dito. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa may entrance ng castle na ito at agad silang bumaba sa taxi at tumakbo ng mabilis habang si Momo ay nagtataka pa kung dito ba yun. Sumunod noon, napatanong siya kung papaano naman si Evil Eye, kaya sinabi ni Seiko na iiwan na lang muna nila yun sa taxi dahil once na makuha nila yung Uchi no Kosuchi magic hammer ay kinakailangan nila ng makabalik sa shrine ASAP. Mabilis silang umakyat at pumasok sa castle na ito, at habang ginagawa nila yun ay idinagdag ni Seiko na kapag hindi sila makabalik sa shrine at makapag-perform ng ritual bago matapos ang Hour of the Ox, hindi na nila malilift ang curse, na nagpamura sa pagkabahala kay Momo at nagpasigaw doon na magmadali na sila. Pagkarating nila sa sumunod na palapag, nailid sila ng resident priest kung nasaan yung hammer gamit ang phone nito. Hindi ito makapaniwala na nakatago yung bagay na yun sa ganitong klaseng lugar. Napatanong naman si Vamola kung ano ba yung Uchi no Kosuchi, kaya sinagot siya ni Momo na siguradong makakakuha naman siya ng basic picture noon kapag inisip mo, habang yung resident priest ay pinpoint na exactly like yun ng magic hammer na visualize nilang lahat. Hindi daw ba parang ang weird nito komento ni Momo dahil bakit naman daw yun itatago sa loob ng isang major tourist attraction? Habang dahan-dahan nilang minamasid ang loob ng castle, biglang may napansin si Seiko sa kaliwanag banda nila, kaya agad sila nitong pinatigil at sinabi na sandali. Pinpoint nito na may tao doon, na nagpabigay ng eerie feeling sa kanila. Hindi nagtagal, pagkalingon nila sa resident priest ay hawak-hawak na ng isang ninja ang bibig noon at tinutukan na nito yun sa leeg ng dagger. Nabigla sila Momo at Seiko nang makita nila yun. Inutusan naman sila ng ninja na ito na huwag gagalaw at kapag ginawa daw nila yun ay mamamatay yung lalaking yun, kaya napilitan sila Seiko na hindi kumilos. Sumunod noon ay nagsilabasan papalibot sa kanilang apat ang sandamakmak na ninja na nanggaling sa shadows ng madilim na castle na nung una ay tila walang laman. Naiinis na sumigaw si Seiko na ano daw ba yung nangyayari dito, habang si Momo ay pinpoint na ito yung phantom ninja thief, pero hindi lang daw pala yun mag-isa, at si Vamola naman ay galit ding tinawag yung ninja at inutusan yung tigilan ang ginagawa nito. Bigla namang sinabi ng ninja na may hawak sa resident priest na tanggapin nila ang kanilang pagkatalo at sinabi na kung gagawin nila yon, maaaring buhayin na lang sila, bagay na agad nakaagaw ng pansin ni Seiko at Momo dahil pamilyar na pamilyar ang mga salitang yon. Sinimulan ng idiin ng ninja ang matalim na dagger sa leeg ng priest habang inuutusang magmadali sila. Sumigaw si Momo kay Seiko na hahawakan niya ang espada ng ninja gamit ang kanyang kapangyarihan, at inutusan ng kanyang lola na pabagsakin ang mga ito, pero ang sagot ni Seiko ay ang dalhin si Vamola at bumalik sa taxi, na ikinagulat ni Momo. Ipinaliwanag ni Seiko na kung aalis siya ngayon, aabot pa siya sa oras, at iniutos niyang bumalik sa dambana at isagawa ang ritual. Sumigaw si Momo ng hintay lang, at ipinunto na kung hindi nila tutulungan ang priest, siguradong mapapasama ang sitwasyon. Ngunit biglang nag-iba ang tono ni Seiko at tinanong kung sinong priest ang tinutukoy niya,
na siyang lalong nagpalito kay Momo. Dagdag pa ni Seiko na ang nakikita lang niya ay isang kalaban, at pagkatapos ay sinabi sa ninja at sa priest na pwede na nilang itigil ang palabas nila, na lalo pang nagpalito kay Momo kung ano ang ibig sabihin nito. Habang seryoso ang ekspresyon sa mukha ni Seiko habang nakatitig sa paring hawak bilang bihag, unti-unting nawala ang kaba at takot sa mukha ng lalaki, at hindi nagtagal ay tinitigan din ito si Seiko sa kabila ng kanyang sitwasyon. Pagkatapos noon, biglang naging usok yung ninja na nasa likuran ng priest, at ang suot ng priest na yun ay unti-unting naglaho rin, na nagbunyag na lahat ng ito ay isang palabas lamang. Dahil sa pagkawala bigla ng kasuotan ng priest na ito, napasigaw si Momo sa pag-aalala na may whole-ass pervert ang bigla na lang lumitaw, habang si Seiko ay nagtanong sa sarili kung anong problema niya at paano siya buong-buo nitong naloko. Itinuro niya kay Momo na ang lalaking yun ay hindi priest o kahit anumang malapit dito, at ang magic hammer ay hindi kailanman ninakaw. Nagpalit ng damit ang misteryosong lalaki at naging mas moderno ang kasuotan, habang dagdag ni Seiko na nilinlang sila ng mga ito papunta sa kanilang teritoryo para nakawin ang kanilang mga kapangyarihan. Pagkatapos noon, may lumitaw na nilalang na mukhang chameleon sa tabi ng bagong lalaki at nagtanong kung anong gagawin nila ngayon na nabisto na sila. At tinanong din kung hindi ba mas madali na lang patayin sila at ibigay sa mga Serpo Ians, na sinagot naman ng lalaki na mahirap yun kaya siya nagpalabas ng ganoong eksena. Tinanong naman ng lalaki ang chameleon kung ano ang balak nitong gawin sa sitwasyon, at sumigaw ang chameleon na para bang hindi siya ang may kasalanan. Napakomento naman si Momo sa kung gaano kasik ang itsura ng chameleon creature na yun, habang si Seiko ay agad na naghanda at inutusan si Vamola na maghanap ng opening at tumakbo papunta sa taxi. Sumigaw naman si Momo na sandali lang at pinpoint na maski itong si Seiko ay hindi kakayaning tapatan ng ganong karaming kalaban, at sinabi na lalaban din siya dito, kung saan kumontra si Seiko sa kanya at sinabi na hindi niya yun gagawin. Hindi na daw nila kayang makapaghintay pa at ito na lang daw ang tanging paraan upang malift yung curse. Sinimulan na ni Seiko na pagsisipa-sipain yung mga ninja na nakaharang sa kanila, at agad na sinigawan si Vamola na kumilos na nang makagawa siya ng daan. Hindi naman sila hinayaan ng chameleon creature na gawin na lang basta ang gusto nila, at nang hawakan nito ang lapag, nagsimula itong mag-blend in dun. Nagulat naman si Seiko sa kanyang nakita matapos iyon, at lumalabas na dahil ito sa bigla na lang nagkaroon ng harang sa dinaraanan ni Vamola, at nagsimula ring gumalaw-galaw ang iba't ibang parte ng interior sa paligid. Nagsimulang magsilabasan ng ilan pang ninja galing sa iba't ibang parte ng silid kung nasaan sila, at agad na sinubukan ng isa sa mga ito na hiwain si Vamola, pero buti na lang ay nakailag ito. Kaso nga lang, sa hindi inaasahan ni Vamola ay bigla na lang bumukas ang kinatatayuan niya, na nagpasimula sa kanyang malaglag sa ibabang palapag. Napasigaw sa pagkabahala sila Seiko at Momo nang makita yon, pero buti na lang ay nagawa agad na makakilos ni Momo kung saan tumalon ito papunta dun upang maabot niya ng kanyang powers. Nang dahil dun, nasama si Momo sa pagkalaglag sa butas, at sumunod noon ay agad yung sumara, na lalong nagpabahala kay Seiko. Pagkatapos, bigla na lang tumahimik ang paligid ni Seiko at nawala ang napakaraming ninja na nagpagulat sa kanya. Meron naman siyang napansin sa kanyang kaliwa na nagpakuha ng kanyang atensyon, at pagkalingon niya dito, nakita niya yung misteryosong lalaki na binibigyan siya ng bow na hindi na ipaliwanag na dahilan.